Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga makakawala itong si Soto na ito dahil maghihema sa rihas na nga. Matapos nga ang kanyang mga karumal-dumal na ginagawa sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Ngayon nga ay talagang ilalabas na nga sa publiko ang kanyang video kung paano niya nga talaga pinahirapan itong si Paloma na ito. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi nga siya naharap sa batas noon. Ngunit ngayon nga ay talagang may matitino ng mga opisyales na humahawak nga sa kanyang kaso. Kaya naman banat ng maraming netizen na eto na ang kanilang pinakahihintay nang maparusahan itong si Soto na ito at talagang makaladkad sa bilangguan. Sa kabilang banda ay pinagtatakpan pa rin si Romualdez at itong si Kuting ng Norte dahil talagang magkakasama ang korap na mga pulpolitiko na ito ay talagang sila na ang nagsama-sama nang sa ganoon ay hindi na muling matuloy ang iba pang mga kaso at masampahan ang mga pulpolitiko na ito. Ngunit talagang patuloy pa rin ang patutsada ni Marcoleta, Cayetano at iba pang mga opisyales na kailangan maparusahan ang mga korap na mga opisyales. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo na makulong na itong si Soto na ito? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan sa susunod na video. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kampo ni Tambalos na siya, no? Sina Gunggong, sina Abante, ano pa yung mga pangalan ng mga young guns? Yung mga young guns sila. Si Ortega, di ba? Sino pa ba nandyan? Si Barbers na naimik, di ba? Yung isa, Congressman yung kabarkada ni Ping Lacson sa Kuratong Balaling. Anong pangalan nun? Di ba? Yung pulis. Congressman ngayon, abogado. Si Chua! Walang iya ka, Chua! Magpakita ka! Huwag ka magtago! Di ba yayabang ninyo nung panahon ni Tamba last year? Ang yayabang ninyo lahat. Puro kayo AIX, puro kayo wakap. Yung mga 777, 666, 444, 1010, 999. Diba? Ubus na ba yung pera na dinadala ni Sergeant Gutesa? Siguro, inahakot yung mga pera doon sa bahay sa Bali Verde. Pinag-aati-atiyan nila doon sa Porsche Park. Si Don Gonzales, tumakas na rin yata. Di ba? Nawawala. Sina Suarez. Matahimik ka. Brad, para nananahimik na kayo ngayon. Ubus na ba? Naitago na yung ulam. Dito mamaya si Bonjing Remula mayroong problema, nakademanda na naman. At mga kareaksyon, payag po ba kayo? Ito po ang malaking katanungan ng taong bayan ngayon, mga kareaksyon. Payag po ba kayo, mga kareaksyon, na si BP Sara Duterte na ang ating presidente? Yes or no lang po. Parang sa Tuadcom lang, yes or no. Ganon. Walang paliwanag. Yes or no lang. You can answer the question with yes or no. Ay, di po, hindi. Yes or no lang, yes or no. Mga reaksyon. Ito na. Umpisa na natin, Ito pong kay Leila de Lima, English. English po ito, magaling po tayo mag-translate, di ba? Ita-translate po natin yan, mga reaksyon, sa Tagalog. Nag-i-English po siya. Ito po. Ita-translate ko po yan. In the budget of the Office of the Vice President, I actually intended initially to move for zero budget for the Office of the President, or for the disapproval of the budget for the Office of the President, the Office of the Vice President. Di ba? Zero budget daw, zero budget. Talagang itong si Leila de Lima, talagang malupit. Zero budget daw, sabi ni Leila de Lima. Zero budget. Malupit talaga ito si Leila de Lima. Dito po tayo, umpisahan po natin dito. Tatagalugin po natin, Walang kokontra. Ang kumontra ay ibig sabihin hindi nakakaintindi ng translation ko. Ito. Umpisa natin, Leila de Lima, pasok. Zero budget daw, zero budget. Thank you.
Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. I will not be interpolating. I will not be asking questions. Hindi raw po siya mag-interpolate, hindi siya mag-a-ask ng question. Siguro, naiintindihan nyo naman yun, no? Sige, tuloy. I will be raising a parliamentary inquiry, then I will make a manifestation. Yung pera daw, yung money, manifestation. Yung pera daw na hindi raw totoo na binibigyan niya ng pera si Rolly Dayan. Dayan ba yun? Dayan? Hindi raw niya binibigyan ng pera yun. Kasinungalingan daw yun. Yung naliling sa kanya, yung driver niya, security driver niya. Ano ba yung pangalan? Rolly Dayan ba yun? Si Dayan? Hindi raw totoo binibigyan niya ng pera. Money, manifestation. Hindi raw. Huwag kayong maniwala na binibigyan ko ng pera si Rolly Dayan daw. Walang pera. Okay, tuloy. Parliamentary inquiry. First, a clarification. Did I hear it right? That there is no one present from the Office of the President right now in today's, Office of the Vice President right now in these proceedings. Wala daw dumating sa mga tauhan ni Vice President. Ni isa wala daw dumating. Dati-dati daw, pag nagpatawag sila, dumarating si Jonel. Wala daw dumating. Ano problema? Walang dumating. Tawagan natin si Jonel. Hello, Jonel. Walang iya ka. Ba't nakakulong ka ba? Hindi. Ba't hindi ka dumating? Nandito si Leila. Wala na. Okay. Wala na. Affirmative, Mr. Speaker. Wala daw dumating sa mga tauhan ni Vice President. Tuloy. Second question. Pangalawang tanong. This is the third time. This is the third setting for the budget deliberations or interpellation for the budget of the Office of the Vice President. Is that correct? That is correct, Mr. Speaker. Ito na raw, pangatlo daw, threesome. Pangatlo na yan, walang dumarating. Anong problema mo, Lele Dilimaw? Does the committee have the intention to respond to this letter dated September 30, 2025? Ito daw committee, yung wala daw kinalaman sa drug trade sa Bilibid, Yung drug trade sa Bilibid, wala daw siyang kinalaman, Di ba? Nag-explain ngayon siya, nag-explain. The last letter flashed on the screen about the two conditions. Dalawa lang daw, si Rolly Dayan lang, tsaka si Jonel, yun lang daw. Hindi raw totoo yung kumalat na bold, yung bold, hindi raw totoo yun, hindi siya yun. Wag yung alikahin yun. Those conditions being demanded by the Vice President about her appearance before this body. Gusto talaga yan dumating si BP Sara Duterte. Gusto talaga yan dumating si BP Sara. Baka mahihi ka matang pag nakita mo si BP Sara. Mag-diaper ka. Pag nakita mo si BP Sara, mag-diaper ka, mama. Friendly advice lang. Pag alam mong paparating si BP Sara, mag-diaper ka. Number one condition. Anong kondisyon? Requiring the presence of the President himself in the deliberations or interpellations for the budget of the Office of the President. Puro ka President, Vice President ang pinag-uusapan Gigil na gigil kaya yata kay Bongbong Marcos may supplier na yun ng Coke niya, meron na, Ako, may supplier din ako. Ako, Coke Zero, tsaka ang Pangulong Duterte, Coke Zero. Yung kay Bongbong Marcos ng Coke Regular, di ba? Wag na, kung supplier ka ng Coke, wag, meron na, si Bongbong Marcos. And number two, requiring the lifting of the Immigration Lookout Bulletin for 7 officials of the Office of the Vice President from the list of the Department of Justice. Does the committee has the intention lookout bulletin daw, nandiyan na naman si Atty. Solayka. Ipapa-lookout bulletin daw niya yung mga yan. have the intention to respond to this letter
of the Vice President. Mr. Speaker, the committee will no longer respond to this letter, being the last day today. And I think that should be the right action on the part of the committee. Ang gulo-gulo mo, ma'am. Alam mo naman palang wala nang action eh. Binabanggit-banggit mo pa dyan. Magpapabibo-bibo ka lang dyan eh. Nagpapasikat ka lang pa English-English ka eh. Tatawagan ko si Rolly Dayan. Sige ka, huwag mo kong pipilitin ha. Tatawagan ko siya. Bahala ka ha, bahala ka. Ang ano daw nila, ang party list nila, ML. Mamamayang malilibo mamamayang ano ba yun? Mamamayang ano, ay hindi ko alam eh. Let me say, for the record, of the House of Representatives, Ano? at least restitution of the Republic of the Philippines. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including the Who is she? 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 Galing ah. Who is she? in there and applauding the former Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President? Walang respeto itong babae ito eh, no? Hindi niya ilala, who is she? Vice President siya, ma'am. May lindol. May lindol. Nasa Cebu siya. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Nagpapabibo-bibo. Nagpapasikat. May lindol. Nandun siya sa lindol. Hinahanap mo. Hindi, wala na bang lumilindol sa'yo? Wala na. Tatawagin ko si Dayan. Baka magkalindol pa yung buhay mo kahit papano. Si Jonel na, si Jonel. Jonel, gusto mo? Tawagan ko. Nahanap mo si BP Sara eh. Tawagan ko yung dalawang best friend mo eh. Ayaw mo. Eh, diwag. Pagkitanggal nga po si Jonel tsaka si Dayan sa record in aid of the legislation. To defend the budget of her office. Tama na. Nakakasawa yung bunganga mo. Nakakasawa. Oo, di ba? Oh, ano ba yung pangalan ng nila? Mamamayang liberal? Di ba? Oh. Ano ba yung pangalan? Mamamayang liberal? Sino ba yung mga yan? Mamamayang liberal? Ano bang klaseng grupo ng Pilipino yung mga mamamayang liberal na yan? Ang dami yung mga party list, wala namang katuturan. Mga NPA, mga komunista. Sino ba yung mga komunista tsaka mga NPA? Israelito Bobet Torion, no? Galing pa po ako ng Davao. Ito po. Ako, si ano, makinig ka dito, Pojing Remula, makinig ka, ako. Ay isang complaint po ni Acting Mayor Sebastian Z. Duterte in his capacity as one of the children of the late former president, but still alive, no? Former President Rodrigo Roa Duterte, against lawyers who happen to be high officials of our country, namely Secretary Jesus Crispin Remulla, Secretary Gilberto Eduardo Gerard, Teodoro Undersecretary Nicolas Felix LT, Prosecutor General Richard Anthony Fadolion, no, for disbarment case, no? And as to the contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands.
So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Sir, what can you say? Kasi nagkaka-file lang sa office ko dito, pero may criminal case. Yes, this is a different subject matter. The cases filed before the Ombudsman, I think you know, concern the criminal actions as well as the administrative aspects of the cases that are concomitant with the actions committed by the officers, and those likewise involve police officers such as General Marfil, General Torre, and other high officials of the land who are not lawyers. In this case, however, this case for disbarment is concentrated only against lawyers, because as you know, we also have canons of professional responsibility that we have to comply with, that we have to observe, and if you violate the same, then the complainants, the aggrieved party, or in his absence, the family can file disbarment cases against those lawyers who violate the canons of professional responsibility that govern lawyers. That I cannot anymore, but you know the canons of professional responsibility, canons 1 to the rest of the canons, and if I will mention the same, I might be violating my oath. I am a practicing lawyer, a law professor, and a law dean. I do not wish to be counter-filed with a disbarment case likewise. Will this block the application? Hopefully, I do not have any qualms on the matter, nor would I hide. That's one of the aims that Mayor Duterte filed this case. Although the timing of the filing of the case, we could not dictate upon the aggrieved party. It depends on the prescriptive period, and if you base it on the Article 90 of the revised penal code, if you talk of kidnapping, that is a very long period of prescription. So within the 20-year period, they can act to file. As to when, that is their option. And in this case, the family has decided really to file criminal, admin, and now disbarment cases against the lawyers involved in the kidnapping as well as the expulsion of the former President Rodrigo Roa Duterte. Yes. Mayor Sebastian Duterte. Acting Mayor Sebastian Duterte, in his capacity as one of the children of former President Rodrigo Roa Duterte. Yes, sir. He's filing this disbarment case to block the Ombudsman. No. Principally to make him liable for the violations that he committed under the Code of Professional Responsibility, and on the side, if that would cause the blocking of his appointment, then that is one of the consequences of his actions. Sir, family na banggit po ninyo, bukod po kay Acting Mayor? Well, siya lang po ang nagperma dito, but he has the power to do so, and it is the choice of the members of the family as to who will be the complainant. So in future dates of the cases, That would depend on the family if they will file. Another option would probably be an action for damages under the civil code of our republic, and there are other options likewise, such as but not limited to filing for international bodies. But I would leave that to the family to decide. is there any comment forum shopping? The persons who would say that should apply to become my student in JMC Law School, because there are elements of forum shopping, one of which is identity of parties, identity of causes of action, the reliefs demanded. As you can see, the party here is different. This is not Amy Marcos, this is Sebastian Duterte. So the first element is therefore not complied with. The identity of causes of action is different. This is for the disbarment of the license of as a lawyer, whereas what we filed in the
ombudsman would be the criminal aspects of the case as well as the administrative aspect of the case in the light of the fact that they are public officers. So as you can see, there is no forum shopping as long as you can see the sun as clear as the sun. There's no forum shopping. As what I have said, the option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it, because complainants may have different reactions, you know, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option. Okay? Salamat. Tatagalugin ko po lahat na sinabi niya. English po yun eh. Tagalugin natin. Sinabi niya, si Bonjing Remula daw, Happy New Year, Merry Christmas para sa kanya. Gusto niya maging ombudsman ngayon. Hindi pa siya ombudsman, di ba? Ang ombudsman kasi impeachable yan. Hindi mo pwedeng basta-basta ididimanda yan. Impeachable nga eh. Pero ngayon, mga ka-reaction, ayan. Hindi pa siya ombudsman, meron na siyang kaso. Di ba? Kailangan niyang harapin yan. Kailangan niya sumagot, di ba? Supreme Court yan eh. Doon sa ombudsman, kaya niyang yung docketed na kaso, kaya nilang minaniobra. O ngayon, maniobra ninyo yung sa Supreme Court. Tingnan natin. Tingnan natin ang galing ninyo sa Supreme Court. Majority Leader. Diba? Recognize. Thank you, Mr. President. Last but not least, to sponsor the measure, Senator Rodante Marcoleta, Mr. President. Senator Dante Marcoleta is recognized. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to co-sponsor proposed resolution number 144, urging the International Criminal Court to hold former President Rodrigo Duterte under house arrest. Nais ko pong linawin na tayo ay hindi humihingi ng kalayaan mula sa proseso. Hindi rin po ito pag-uusga sa merito o katotohanan ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Ang panawagan lamang natin ay para sa isang makataong konsiderasyon, that he be allowed to be placed under house arrest given his age and frail medical condition. Mr. President, justice must never be devoid of compassion. Accountability may be demanded, trials may proceed, but at no point should our humanity be surrendered. If the ICC truly claims to uphold the dignity of every human person, then it must not deny this humanitarian plea. Thank you, Mr. President. Mr. President, Majority Leader. yes, I'm stand corrected. Senator Joel Villanueva would like to also. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, please allow me to express my deepest thanks and gratitude to my colleagues in the minority bloc for pushing for this resolution that I am supporting, Mr. President. Mr. President, I am in favor of this resolution, which respectfully urges the International Criminal Court to consider placing our former President, Rodrigo Duterte, under house arrest on humanitarian grounds. Mr. President, given his advanced age and reported health concerns, this measure affirms the principle that compassion and human dignity must never be set aside, regardless of political views, regardless of political color, or even legal proceedings. Mr. President, I am known to be not a fully supporter of the Duterte presidency. I have been the chairperson of the Senate Committee on Labor for quite a long time. And during that time, magkasama po yung migrant workers at Committee on Labor. And every time we hear somebody, a kababayan, ano man yung dahilan na nakulong siya, na aresto sa ibang bansa,
Ang lagi po nating inisyal na pagkilos ay tulungan yung kababayan nating ibalik sa Pilipinas. Ibalik sa Pilipinas, dito siya litisin, masiguro na napuprotektahan yung kanyang karapatang pantao. Yun ho yung lagi, unang-unang ginagawa po natin. Nakakalungkot po itong mga nangyari. Agree man tayo o hindi sa pagpapadala sa ICC kay Pangulong Duterte. Mr. President, hindi po layunin ng resolusyon na ito na hadlangan ng proseso. Hadlangan ng proseso ng batas, hindi po layunin. Hindi rin po layunin na magsabi kung siya po ay may sala o wala. Ang panawagan po ng resolusyon na ito ay para sa isang makataong pagtrato. Isang paglapit na nagpapakita na ang hustisya ay maaari pong isabuhay ng may habag at malasakit. This representation, Mr. President, recognizes the national sentiments expressed in these two resolutions, Senate Resolution number 17 and 18. Gayunpaman, Ginoong Pangulo, naniniwala po ang kinatawan na ito na ang resolusyon na ito ay naghahangad na makamit o ma-strike yung balance, Mr. President, sa pagitan po ng paggalang sa mga international na proseso ng batas at ang pagtatanggol sa makataong pagtrato sa isang kapwa Pilipino, anuman po ang kanyang dating posisyon. Naniniwala po ang representasyon na ito, Mr. President, na ang hustisya ay dapat ipaglaban. Pero hindi kailanman kapalit ang ating pagiging isang makataong lipunan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Majority Leader. President, if only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bale na siya ay tunuring kong kaibigan nung siya ay mayor pa ng Davao City. Hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging Pangulo sa mga isyu ng polisiya tungkol sa katiwalian, tungkol sa kanyang polisiya sa paglaban sa droga. Hindi na po bale lahat yun. Sa akin lang po, for a fellow Filipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong, I vote yes or in favor of resolution number 144. Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes. Ako po'y isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon, galing po sa mga Pilipino na nandun, katulad po ng pagkabagok ng ating Tatay Digong. Ito po'y natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay alhamdulillah wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalitaang balita na gigimbal sa ating lahat? Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodan Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pagka-Pilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan? Yun lamang po. Maraming salamat. Senator Pangilinan.
Ako po ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang mga sponsorship speeches ng ating mga kasamahan. Tama naman, may basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na, hinihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, gaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya magagalit ang mga biktima